Katapos ng kasikatang tanghali ang bumubulong sa pagitan ng mga dahon ng aratilis nang huminto ang pulang kotse sa makitid na kalye ng Barangay San Gerardo. Mabilis na bumaba si Clarice Monteverde, ang sikat na sales executive na paboritong paksa sa tsismisan dahil sa kanyang malatelenobelang relasyon kay Paulo Alvarez, isang inhinyero na hayagang may asawa at anak. Nakasuot siya ng pulang leopard print na crop top na sinadya niyang iparesan ng malulumot na maong. Bawat hakbang ng tako niya'y parang kampanilyang nag-aanunsyo ng pagdating. Matagal na niyang pinaghandaan itong eksena. Nakapulbo ang kahapon pero nakahanda ring lumaban ngayon. Sa harap ng lumang bahay na yari sa buhos at malutrang pintura, nakatayo si Mara Alvarez, ang legal na misis. Nakayapak dahil katatapos lang magwisik ng tubig sa sahig para maibsan ang alikabok. Sa loob ng kanyang beige na blusa, bumibilis ang tibok ng puso, ngunit nananatiling tuwid ang batok. Hindi siya sanay sa mga pag-aaway sa kalye. Ang kinagisnan niya ay paglalaba, pagtuturo sa kinder kapag Sabado, at pag-uwi ng asawang pagod, subalit ngumingiti. Ngunit ilang buwan na rin mula nung lumamig ang pagbalik ng lalaki, at ngayon, eto ang babae, humihiling ng espasyo na tila siya pa ang may karapatang mang-agaw. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Hindi na kita tatawaging ate. Mara, tapusin na natin to. Unang sabi ni Clarice, nakapamaywang. Umamin na si Paulo sa'yo, di ba? Ayusin niyo na lang yung annulment. Hindi pwede na ako ang laging tagahintay. Sa bintana, napatigil sa pagkuskus ng pinggan si Aling Susing, biyanan ni Mara. Nakasilip siya sa rehas, nanginginig ang kombinasyon ng inis at takot. Inis dahil hindi umaayon sa relihiyosong paniniwala niya ang relasyong labas sa kasal. Takot dahil baka biglang masaktan ang manugang na itinuturing na anak. Sa likuran ni Clarice, sumara ang pinto ng kotse at umarangkada paalis ang driver. Parang senyas na wala siyang balak umatras. Sa pintuan naman ng bahay, bumungad si Paulo na bagong dating galing opisina. Nakalusot sa traffic dahil maaga ang inirequest na sabbatical. Sa kanan niya, mahigpit na yakap ni Jericho, anak nila ni Mara, ang munting bag na may mga krayola. Nakakunot noo ang bata sa hindi maunawa ang tensyon, parang nagbabadyang umiyak pero ayaw magpaawa. Mara, mahina ngunit buo ang tinig ni Paulo. Pag-usapan muna natin sa loob. Ngunit inunahan siya ni Clarice. Ipinaantig sa bawat pantig ang lalim ng ambisyon. Ayusin niyo raw sa loob. Paulo, ilang beses mo nang sinabi yan. Ilang beses mo na rin akong pinangako ang papipermahin siya. Pero paulit-ulit mo ring tinatakasan. Nakakasawa. Napapikit si Mara. 3 gabi na siyang halos walang tulog. Noong unay dahil sa pangambang baka tuluyang iwanan siya ni Paulo. Sumunod dahil sa paglilinaw sa sarili kung paano niya haharapin kung sakaling ang mangyari. Huli dahil sa paghahanap kung ano ang tunay na ibig sabihin ng dignidad sa isang babaeng niloko pero ayaw sirain ng katahimikan para sa anak. Hindi ako pipirma. Madiing tugon niya kahit nanginginig ang hinlatumay niya. Hindi ako epal sa buhay niyo. Kayo ang pumasok sa gulo. Kayo rin ang lumabas. Pero hindi mo pwedeng ipilit na mawala ako rito, Clarice. Hindi negosyo ang kasal. At lalong hindi bagay na pwede mong kunin pag gusto mo. Tapos iiwan pag sawa ka na. Sa sulok, dumuduwang ang ilang kapitbahay. Wala pang 10 minuto'y nagkaluskos na sa messenger group ng barangay. Live daw ang away ng legal wife at kabit. Sa era ng smartphones, hinaharap ng lahat ang posibilidad ng pagiging viral. Ngulit sa totoo lamang, ang puso pa rin talaga ang tunay na epicenter ng sakuna. Lumapit si Paulo sa gitna. Tila gustong pigilan ang dalawa ngunit pinigilan siya ni Mara sa pamamagitan ng isang sulyap. Isang sulyap na puno ng sugat na kailangan niya pang istabilisahin. Umupo at tumahimik ang lalaki. Hawak ang maletang may mga plano at sahod na sana ipambili ng pasalubong, subalit ngayon ay tila meaningless sa kalagayan. Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong ni Marie Claire. Tanong ni Mara. Ngayon ay mas mahina pero mas mabigat dahil wala ng epektong drama. Realistang ina na ang nagsasalita. Kung anak ang hanap mo,
Huwag mo akong saktan. Kung pera, may trabaho ka, may komisyon ka. Kung pagmamahal, buntong hininga siya. Hindi mo yan makukuha sa pag-apula sa isa pang babae. Tumawa si Clarice. Hindi panunodyo ngunit nakakalabong kumpiyansa. Pagmamahal? Mara, huwag kang magmalinis. Alam mo bang halos 2 taon na kaming nagtitiis sa likod mo? Naghihintay kami ng tamang oras. Pero habang tumatagal, duwadami rin ang tseke, ang luna sa sakit ng mama ko, ang maliit na kondo ko sa Mandaluyong, lahat yon bigay ni Paulo, kaya walang rason na hindi niya ako mahal. Hindi ganun, Clarice. Nagdamdam ka nung kailangan ng nanay mo ng dialysis. Gusto kitang tulungan. Hindi ibig sabihin na gusto kitang, "Shut up, Paulo! Huwag mo kong gawing kawangwa. Lahat ng gabi nating magkasama, charity ba yun?" Sa gilid ng kanyang mga mata ay may pumatak na luha na tila hindi niya inaasahan. Pinunas niya ito agad, pero huli na, napatabil na ang katotohanan na hindi lang ambisyon ang laman ng puso niya, kundi takot na rin. Takot na baka siya nga ang maging kahihiyan kapag hindi natuloy ang lahat. At doon biglang sumikad ang karma, ng literal. Isang tricycle ang huminto sa tapat, bumaba si Mang Ernie, kilalang mekaniko sa kalye. Bit-bit ang envelope na brown. "Clarice!" sigaw niya. "Habang wala ka kanina sa opisina, dumating ito mula sa auditing. Naghahanap sila ng paliwanag sa unauthorized fund transfers na gamit ng account mo." Nagkulay abo ang mukha ni Clarice. "Anong fund transfer?" "Ay i-checkin ng kumpanya mo. Sabi raw manager ka pero ikaw ang may pinapairmahang junior staff sa ledger. Kailangan mong magpaliwanag bago mag-end of day o masususpendi ka." Lumapit si Paulo. Kinuhang envelope at binuklat. Naroon ang kopya ng tseke na inendorso sa pangalan ni Clarice. Halos pareho ng halagang binigay niya sa kanya nung 1 linggo para sa ospital. "Akala ko pambayad yun sa hospital ni Tita Liza," wika ni Paulo, nanlalata ang boses. Pumalahaw si Clarice. Oo, pambayad, pero may higpit sa cash out kaya dinala ko muna sa account ko." Nakasaad dito, Furniture and Lifestyle Expo, reservation fee. Basa ni Paulo, malamig ang tono. "Ibang hospital ba yan?" Hindi makapagsalita si Clarice. Bumukas ang gate ng bahay at lumabas si Aling Susing, bit-bit ang isang basong tubig at tuwalyang puti. Iniabot niya ang tubig kay Mara at saka mahinang sinabi sa manugang, "Anak, ang maling tinimplang kape, may latak na sumisilip din sa huli." Timitigan si Mara sa luha ang kabit na ngayon ay pinaghalo ang galit at hiya. Hindi niya hinangad ang eksenang ito pero narito na. Tumalikod siya, lumuhod sa harap ni Jericho at tinakpan ang taengan ng bata. Ayaw niyang maging alaala sa anak ng sigawan ng matatanda. Tinangka ni Clarice na hawakan si Paulo ngunit umiwas ang lalaki. "Nagkamali ako sa iyo, Clarice. Akala ko kailangan kita, akala ko ako ang tutubo sa mga pangarap mo. Pero ginamit mo ako para sa sariling luho. Iniwan mo akong mag-double life pero ang totoo, ginoon triple pa dahil tinaksil mo rin ako." Napahagulhol si Clarice. Sinubukang bumalik sa kotse ngunit wala na roon ang driver. Lumingalinga siya. Kapwa iniwasan ng mga kapitbahay na ayaw madamay. Nabitawan niya ang pitakang mamahalin. Bumuka, tumilapon ng mga resibo na puro luxury items. Habang pinupulot niya ito, lumapit si Mara, dahan-dahan, dala ang tuwalya ni Aling Susing. Iniabot niya ang tubig kay Mara at saka mahinang sinabi sa manugang, "Basang-basa ka na ng luha, Clarice. Wala tong halaga para sa'yo pero baka makatulong para matuyo." Nangilid ang luha ni Clarice. Hindi niya makuhang tanggapin ni tanggihan. Nanatili siyang nakaluhod sa semento, hawak ang mga resibo na naging patunay ng sariling pagkamakahari. Karma'y dumating hindi sa sampal o pananakit, kundi sa sariling bigat ng kasinungalingan na ngayon ay nakakalat sa lupa. Lumapit si Paulo sa kanyang asawang muling tumayo, lumakad pabalik ng gate. "Mara, mahinang bulong. Kung papayag ka, magsimula tayo ulit, hindi bilang pagpapatawad lang kundi bilang pag-aangin ko ng responsibilidad." Huminga ng malalim si Mara, tinignan si Clarice, tinignan ng anak at saka bumalik ang paningin sa asawa. May mga bitak na kayang punuan, pero may mga bitak na kailangang baguhin ng buong pader. Hindi ako Diyos para sabihing hindi pwede, pero hindi rin ako laruan para ipasa-pasa. Kung gusto mo, magsimula ka sa pagiging ama.
araw-araw. Pagkatapos baka sundan ka na pagiging asawa kung matibay ang pundasyon. Tumanggo si Paulo, nagluha ng tahimik. Yumuko siya sa bata, inalok ang braso at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na tumanggi si Jericho. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Sama-sama silang pumasok ng bahay, si Maray humuli ang gate, ngunit bago ito tuluyang sumara, nilingon niya muli si Clarice. Naisip ko noon, ikaw ang nanalo. Pero ngayong nakikita kita, pareho tayong talo kung hindi natin pipiliing maghilom. Baka gusto mo ring umuli at ayusin kung anong pwedeng magsilbing tahanan sa sarili mo, hindi sa kung sinong lalaki. At sinara niya ang gate ng dahan-dahan, hindi padabog, kundi parang pahinang isinasara ng librong tapos basahin. May sakit, may aral, at may humasang pwede pang sumulat ng bagong kabanata nang hindi kailangang apakan ng iba. Sa labas naiwan si Clarice, nakaluhod pa rin, marahang pinupunasan ng tuwalya ang luhang hindi mapigil. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nanatili roon, ngunit nang siya'y makatayo, nakaramdam siya ng unang bugso ng hangin na tila nagsasabing walang ibang direksyon, kundi umuwi, kung saan man iyon, at mula roon harapin ang sarili. Tama at palpakang plano niyang baligtarin ang legal na misis, ngulit na pagtanto niya na ang pinakamapait na karma ay ang makilala na sa huli, sarili mo rin ang pinagtaksilan mo. At sa kalyenong itong tahimik nang bumalik sa pangkaraniwan, sa bahay na muling isinara ang gate, may dalawang babae, isa sa loob, isa sa labas, na kapwa natutong kahit pag-ibig ang ugat ng gulo. May mga hayara na dapat ngang putulin upang makatanim muli, sapagkat kung hindi, ang mga tinik ng pangangaluniwa ay walang humhintong sumusugat sa bawat palad na kumakapit dito hanggang wala nang matirang tangan kundi kirot, hiya at alaalang kailangang paghilumin sa sarili. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!